Ang manugang kong trilyonaryo. Kabanata 338. Ang pagtungo ni Andrew Cheng sa Kyoto. Si Marian Yang ay tumingin kay Andrew Cheng na labis na naguguluhan, ganap na hindi alam kung ano ang kanyang sinasabi. Asawa, ano ang ibig mong sabihin, ano ang iyong pagkakakilanlan? Si Marian Yang ay medyo napahiya, at tinitingnan ang sinumpaang hitsura ni Andrew Cheng, tila hindi ito peke. Sinasabi ba ni Andrew Cheng sa kanyang sarili ang kanyang tunay na pagkatao? Magiliw na hinawakan ni Andrew Cheng ang ulo ni Marian Yang at ngumiti ng mahina. Marian, makatitiyak ka, ipaalam sa akin ang susunod na bagay. Maghahanda ka para sa press conference at gaganapin ito sa pangalan ng Bicang Group. Magkakaroon ng bagong capital at investor status sa Bicang. Bagong mamumuhunan. Who? Lalong naguluhan si Marian Yang, tinitigin si Andrew Cheng ng nanlalaki ang mga mata, biglang ngumiti at sinabing, bumalik na ba ang kaibigan mo mula sa ibang bansa? Natigilan si Andrew Cheng at nag-isip sandali, totoo, maghanda ka muna, ang press conference ay naka-schedule para bukas ng gabi, mag-imbite ng mga pangunahing media at mga kaugnay na negosyante, kabilang si Boyet Hao at iba pa, at pagkatapos, isusurpresahin kita. Sorprese! Si Marian Yang ay tumingin kay Andrew Cheng na may kainahinala, hindi alam kung ano ang nangyari, palaging nararamdaman na ang kanyang asawa ay may itinatago. Tumango si Andrew Cheng at sinabing, sa akin, huwag kang mag-alala, maging handa. Pagkatapos ng panahong ito, hindi na kita papayagan na magtrabaho. Narinig ito ni Marian Yang, ngumiti, at binato ng maliit na kamao sa dibdib ni Andrew Cheng, na nagsasabing, bakit, gusto mo ba akong maging full-time na asawa? Nagkibit-balikat si Andrew Cheng at yamakap sa baywang ni Marian Yang. Kahit makalipas ang halos 2 buwan, napakaganda pa rin ang kanyang figure. Hindi naman imposible, in the future, kami ng asawa ko ang bahala sa pamilya, at ikaw ang mananagot sa maganda at maganda. Ngumiti si Andrew Cheng at niyakap si Marian Yang na nakaupo sa sofa sa sala. Si Marian Yang, ang pamilya ng bunsong anak na babae ay tumingin sa mga balikat ni Andrew Cheng, nakapikit, iniisip ang tungkol sa hinaharap, at isa tumatawa, ang kanyang asawa, sabi mo, ikaw ba ay isang lalaki o babae sa oras na ito? Sa katunayan, gustong bigyan ni Marian Yang si Andrew Cheng ng isang lalaki. Kinamot ni Andrew Cheng ang dulo ng ilong ni Marian at sinabing, kahit na lalaki o babae ang ipinanganak, ito ay anak ko pa rin. Masayang ngumiti si Marian Yang, yamakap sa baywang ni Andrew Cheng, humilig pabalik sa kanyang mga bisig, naramdaman ang banayad, payak, masayang ngiti, asawa ko, ang saya mo. Niyakap ni Andrew Cheng si Marian Yang at marahang hinalikan ang kanyang noo, dahil mahal kita. Dalawang tao, tinatangkilik ang pambihirang mundo ng dalawang tao. Hindi nagtagal, bumalik si Nurse Leslie na may dalang mga butil ng palay si Milzen. Ang butil ng palay, na may gatas na tinig ay sumugod sa mga bisig ni Andrew Cheng, itinaas ng mataas, diretsyong humajejek. Daddy, ngayon dinala ako ni Tita Leslie para makita ang maliliit na kalapati, dinala ako para kumain ng cotton candy, at isinakay ako sa isang carousel. Tuwang-tuwa si Little Miss Milzen, nakangiti ang magkabilang mata na parang gasuklay. Lumapit rin si Marian Yang at nakipaglaro sa prinsesa. Maya-maya, dumating si Mr. Oliver Lee Sevilla, nakatayong magalang sa gate at tumatango sa mga tao sa sala. Mr. Cheng, ready na ang lahat. Magalang na sinabi ni Mr. Oliver Lee na nasa likod niya ang 2 batang lalaki na nakaitim na suit. Tumango si Andrew Cheng, tumingin kay Marian Yang, hinawakan ang ulo ng butil ng palay, tumayo at nagsabi, pupunta ako sa Kyoto, ilang bagay sa ilog, tutulungan ka ni Alvin Lau, maghanda para sa press conference, hintayin mo ako. Alam mo, babalik ka ng late. Kyoto. Naghinala si Marian Yang at hindi niya maintindihan. Uuwi ka na ba? May nangyari ba sa bahay? Si Marian Yang ay labis na nag-aalala, hawak ang kamay ni Andrew Cheng, puno ng pag-aalala. Dahan daw ang tinapik ni Andrew Cheng ang kanyang kamay at sinabing, relax, okay lang, babalik ako kaagad kapag umalis ako. Pagkatapos ng lahat, umalis si Andrew Cheng sa villa. Bago umalis, inayos niya ang ilang mga tao upang protektahan ang paligid ng villa.
Hindi, wala siya sa Xinjiang, at labis na nag-aalala tungkol sa kaligtasan nila Marian Yang at sa mga butil ng bigas. Lalo na ang killer crisis kaninang umaga ang nagpatunog sa kanya ng alarma. Ano ang gagawin ni Andrew Cheng pabalik sa Kyoto sa pagkakataong ito? Nang makarating siya sa pintuan, sumakay siya sa kotse, at si Arlan Pei ay nakaupo sa kotse, mahinang nagsabi, ang kabilang partido ay ang killer organization na ipinadala ng pamilya Ho. Ang pinuno sa likod ng eksena ay tinatawag na Gyokang Yamamoto. Tingnan mo, mayroong 72 katao sa buong organisasyon, na nakakalat sa iba't ibang mahahalagang lungsod sa bansa, may sariling sangay, at ang base camp ay nasa Kyoto. Tahimik na nakinig si Andrew Cheng, at may panunuya sa gilid ng kanyang bibig, na nagsasabing, mukhang nakalimutan na nila ang nangyari sa Confucius Temple sa Mount Fuji. Sa kabutihang palad, nasira nila ang kanilang mga compound sa China sa pagkakataong ito. Saktan mo ako Hoaxia, kahit malayo. Higit pa rito, ipinagkatiwala pa rin niya ang sarili niyang asawa, si Marian Yang. Ito ay ganap na hindi mapapatawad. Ang isang mamamatay na organisasyon ay sadyang, kung ito ay nawasak, ito ay masisira. Nagkataon lang na pumunta ito sa pamilya Ho sa Kyoto. Hindi ko alam kung na-miss ng mga matatanda ang kanilang sarili. Hindi nagtagal, isang grupo ng 4 na itim na Mercedes-Benz ang direktang nagmaneho palabas ng Dragon Palace at sumugod sa Kyoto. Sa pagkakataong ito, pumili si Mr. Oliver Lee ng sarili niyang 12 elite, ang makikipaglaban sa killer organization. Ang mga taong ito ay malinaw na hindi kwalipikado. Gayunpaman, sinabi ni Andrew Cheng, ang pagkuha ng mga tao para lamang suportahan ang magaganap na eksena at labanan, na nagpapanggap na ang frontline, ay hindi sila ang talagang makagagawa nito, kundi si Arlan Pei ang mahusay sa pakikipaglaban. Nang marinig niya ito, nagulat si Mr. Oliver Lee. Si Arlan Pei lamang laban sa 72 na mamamatay. Masyadong exaggerated. Sa pagbabalik tanaw sa Villa sa isang lugar, para kay Fred Howe, sa katunayan ang mga araw na ito ay hindi masaya sa lahat, siya ay kontrolado ng kanyang ama para sa kalayaan, at din frozen ang lahat ng mga pondo ng bank card, siya ay nakahiga sa bahay araw-araw na nakatingin sa kisame sa isang tulala. Ang pangalawang Panginoon ng pamilyang Hu, si Emil Hu, ay biglang bumalik sa Kyoto 2 araw na ang nakakaraan, at si Boyet Hao ay natigilan na ang lahat ng mga plano ay kailangang pansamantalang wakasan. Ayon sa balita mula sa Kyoto, ang panganay na anak ng pamilya Hu, si Mr. Hu, ang dapat pumunta sa Xinjiang sa halip na si Emil Hu. Ang isang lalaking naka-wheelchair ay kwalipikado rin na magsalita tungkol sa negosyo. Ano ang ginagawa ng pamilyang Hu na ito? Si Boyet Hao ay hindi pamilyar kay First Young Master Hu, ngunit alam niya ang ilang mga lihim na bagay tungkol sa pamilya Hu. Ang pattern na nagpapahintulot kay Mr. Hu na pangasiwaan si Young Master ay nagpapakita na si Emil Hu ay dapat na may binangyari. Upang maiwasan ang hindi kinakailangang gulo, ipinakulong niya ang kanyang anak. Si Fred Hao ay nasa bahay, at sa wakas ay naunawaan ang kanyang ina. Lumabas siya ng bahay at pinagmasdan ang sikat ng araw sa labas. Huminga siya ng malalim at hinawakan ang kanyang kamao na may malungkot na mukha, Marian Yang, Andrew Cheng, lahat ng ito ay dahil sa'yo, papatayin kita dahil sa ginawa mo. Bumantong hininga si Fred Hao sa galit, lumabas para imaneho ang kanyang sasakyan at pumunta sa kanyang kumpanya, pinunasan ang pinakamataas na palapag, at pumasok sa opisina ng chairman. Tay, ano pa ang hinihintay mo? Ito na ang pagkakataon ng ating pamilyang Hao. Hanggat ginagamit natin ang pamilyang Hu, madali nating mapapanalo si Bikang at ang buong Xinjiang. Si Boyet Hao ay nakaupo sa upuan ng chairman, nakikipag-usap sa telepono, nakakunot ang noo, at inutusan si Fred Hao na huwag sabihin, "Hoy, sige, gagawin ko kaagad." Makatitiyak kang tiyak na aayusin mo ito ng maayos. Si Fred Hao ay hindi isang bulag, nakaupo sa katad na sofa na may sariling mga mata, hawak ang kanyang mga braso sa mga binti, ang kanyang mukha ay madilim. Paano ka napunta dito? Di ba iniwan kita sa bahay? Mukhang galit si Boyet Hao. May pinadala ba ulit ang pamilya Ho? Tanong ni Fred Hao. Bueno, ang panganay na anak ng pamilya Ho ay darating sa Xinjiang sa loob ng ilang araw. Pagod din si Boyet Hao, nakasandal sa boss chair at hinihimas ang kanyang mga templo.
Ang pamilyang Ho ay kailangan kay Xiangjiang, at pumunta sila kay Mr. Emil Ho, at pumunta sa hindi kilalang first young master. Kaway-kaway talaga. Oo, ang pamilyang Ho, sa tingin ko ito ay isang tigre ng papel na pain. Anong asterisk ang pamilyang Ho, ang pangalawang ninuno ni Emil Ho, kahit si Bikang ay hindi makakayanan ito, at siya ay binugbog pabalik sa Kyoto. Sabi ni Fred Hao na may paghamak. Tuldok. Kalokohan. Anong alam mo? Sa sandaling marinig ni Boyet Hao ang kanyang anak na sabihin ito, tinapik niya ang mesa at malamig na sinabi, masasabi lamang ito dito. Kung maglakas loob kang magsabi ng isa pang salita pagkatapos lumabas, ipapakulong kita sa loob ng 1 buwan. Humph! Malamig na bumantong hininga si Fred Hao at nagtanong, Tay, paano mo haharapin si Big Ang? At ang Andrew Cheng na iyon. Hindi ko kayang lunukan ang tono na ito, kailangan kong hanapin sila para bayaran ang bayarin. Umirap si Boyet Hao at tumingin sa kanyang anak, na natulala sa puot. Ang kanyang puso ay lubhang walang magawa. Ang kanyang hanggal na anak ay napakalaki, at siya ay napakamangmang. Napakatigas ng ulo niya na sumisigaw ng paghihiganti. Walang makuhang suporta sa kanyang pamilya si Fred Hao. Tumayo si Boyet Hao at itinuro ang ilong ni Fred Hao at pinagalitan, manahimik ka nga para sakin. Kung guguluhin mo si Lao Su sa labas araw-araw, napakaraming gulo. Bumalik ka. Kung ipapaalam ko sa iyo kung ano ka, ginagawa mo ng pribado, ipapadala kita sa ibang bansa. Umirap si Fred Hao at tumindig sa galit, sumisigaw sa lalamunan, okay. Hindi mo ginagawa, ako mismo ang gumagawa. Pagkatapos ng lahat, umiling si Fred Hao nang hindi lumilingon. Ikaw. Bumalik ka sa Lao Su. Tumingin si Boyet Hao sa likod ng kanyang anak, at galit na sumuntok sa hangin. Pagkaraan ng ilang sandali, kinuha niya ang landline at tumawag, Old Lao, ipakita mo sa akin ang pinakamahusay na ambisyon, huwag hayaan siyang gumawa ng anumang katangahan. Oo, Chairman. Ang malamig na salita sa kabilang dulo ng telepono. Pagkababa ng telepono, sinulyapan ni Boyet Hao ang oras, isinuot ang kanyang Amerikana, tinawagan ang sekretarya, at nagmamadaling lumabas para sumugod sa Yunding Mountain Villa. Ang manugang kong trilyonaryo. Kabanata 339, Fighting for the Dragon. Dito, nagmamadaling pumunta si Boyet Hao sa Yunding Mountain Villa at nakita niya si Helen Jing. Si Helen Jing, isang babae, ay ipinanganak na may malamig at marangal na ugali. Sa paghintong iyon, para itong iceberg. Malamig ang ugali at may hawak siyang pasang Persian sa kanyang mga bisig. Ma'am, si Emil Ho dapat ay may nangyari. Natatakot ako na hindi susuko ang pamilya Ho sa pagkakataong ito. Si Xiangjiang ay maghahatid ng sakuna. Kailan tayo magsisimula? Si Boyet Hao ay nakatayo sa ilalim ng bulwagan at bahagyang yumuko, mukhang napakagalang. Si Helen Jing ay nakatayo doon na walang pakialam, at nagmamadaling nagsabi, alam ko, taken ko ang pamilya Ho, kailangan mo lang gawin ang sarili mong bagay. Tumango si Boyet Hao, at pagkatapos ay nag-alinlangan saglit, pagkatapos ay nagtanong, Ma'am, may tanong ako, sino itong Andrew Cheng? Talamak na natalo niya ang pangalawang nakababata ng pamilyang Ho, at siya ay buhay pa. Ikaw at siya hindi. Si Helen Jing ay mukhang malamig at tinitigan si Boyet Hao, na nagsasabing, huwag kang magtanong. Huwag kang magtanong. Siya ay hindi ordinaryong tao. Sige na at maghanda. Titingnan ko kung paano niya lulutasin ang mga kaguluhan ngayon. Bahagyang sumimangot si Boyet Hao at dahan-daang umatras mula sa Yunding Mountain Villa. Bumalik sa kotse, nakatayo sa tabi ng pinto, nilingan ni Boyet Hao ang villa, at may bakas ng kalupitan sa kanyang mga mata. Masyadong kalmado si Madam para mawala ang galit. Ang pagkakataong ito, minsan sa isang buhay, ay hindi maaaring palampasin. Sumakay si Boyet Hao sa kotse, pagkatapos ay nag-dial ng isang tawag sa telepono at malamig na sinabi, tulungan mo akong mabilis na makipag-ugnayan sa pamilya Ho, may sasabihin ako. At heto, pagkaalis lang ng sasakyan ni Boyet Hao sa villa. Sa bulwagan, tinukso ni Helen Jing ang pasang Persian sa kanyang mga bisig. Lumabas si Rose Jing sa likuran niya at malamig na sinabi, Madam, pribadong nakipag-ugnayan si Boyet Hao sa pamilya Ho.
Galit na galit si Rose Jing. Ang pag-uugaling ito ni Boyet Hao ay upang ipagkanulo si Ginang. Jing. Damn it. Hindi nagalit si Helen Jing, ngunit bahagyang ngumiti, akala ko ay makikipag-ugnayan siya sa pamilya Hu ng pribado. Si Boyet Hao, isang matandang fox, ay hindi napigilan ang pamilya Jing sa loob ng maraming taon. Nang ang pamilya Ho ay nakatali, maaari nilang lunukan si Xiangjiang at pagkatapos ay humiwalay sa aking pamilyang Jing. Masasabi lamang na ang inakala niya ay napakasimple. Bahagyang yumuko si Helen Jing, ibinaba ang pasang Persian, at mahinang sinabi, hayaan mo siyang gawin ito, isara na lang natin ang lambat. Opo ma'am. Sagot ni Rose Jing. Sa parehong oras, ito ay malayo sa Kyoto. Ang maringal na pamilyang Kyoto, ang pamilyang Ho. Ang malaking bilya sa bundok ay puno ng mga bodyguard na nakaitim na suit na nagbabantay sa malalakas, na may 5 hakbang at isang poste, at isang itim na payong din ang pamantayan sa kanyang kamay. Ang itim na payong na ito ay hindi isang ordinaryong payong. Sa oras na ito, sa Hu Family Manor, sa malaking bulwagan. Mapuro lang momentum, napakababa ng temperatura, napakababa kaya nanginginig ka. Sa pangunahing bulwagan ng bulwagan, sa upuan ng Taishi, ay nakaupo ng matangkad ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may pulang mukha, mga 4 o 50 taong gulang, na may mukha na Chino, makapal na kilay, mataas na tulay ng ilong, 2 templo na bahagyang puti, isang Chinese na itim na tangsuit. Siya ang kasalukuyang may-ari ng pamilyang Ho at ang pinakaprestihiyosong pamilyang Ho ngayon, si Master Eli Azar Hu. Gamit ang kakayahang mamuno sa 1,000 tropa, dumating siya na may dalang baril sa kanyang balikat. Maging ito ay isang pamilya o sa larangan ng Tibet, ito ay may napakataas na reputasyon. Sa sandaling ito, si Master Hu, ang buong tao ay nagalit, at hinampas ang mesa, ang tasa ng tsaa sa mesa ay direktang tumalon, at ang tsaa ay natapon sa ibabaw ng mesa. Baliw! Sinong pangahas itong nambuli sa aking si Emil Hu? Check! Bigyan mo ako ng masusing imbestigasyon. Kahit sino pa siya, hilahin mo siya palabas at dalhin ito sa Kyoto. Gusto kong makita kung sino ito at naglakas loob na lumaban sa aking Hu family. Si Eli Azar Hu ay puno ng galit at sinigawan ang kasambahay sa ilalim ng bulwagan. Pawisan din ang kasambahay, hindi ito unang beses na naramdaman ang galit ng kasambahay. Hindi, sa pangalawang pagkakataon. Huling beses, 8 taon na ang nakalipas. Noong panahong iyon, hindi pa pinuno ng pamilya si Master Eli Azar. Siya ang ama ni Master Eli Azar na namamahala sa mga gawain ng pamilya. Ngunit dahil sa insidente 8 taon na ang nakalilipas, ang lolo ay direktang pinigilan, at pagkatapos ay inihayag ang kanyang pagbibitiw bilang pinuno ng bahay, ay nagtatago sa isang maliit na patio sa mga suburb ng Kyoto. 8 taon na ang nakalipas mula nang hindi ako nagtanong sa mga pangyayari sa pamilya Ho. Sa oras na iyon, nagalit si Master Eli Azar Hu dahil sa Young Master, ngunit wala siyang magagawa. Maaari ding ituring na isang kalamidad para sa pamilya Ho. Dahil pinukaw ni First Young Master ang mga taong hindi dapat magalit. Sa pagkakataong ito ay dahil sa pangalawang Young Master. Extinct na mga ugat ng bata. Guro, lahat ng taong pinadala ay binugbog, at nabigo rin ang mamamatay na ipinadala ni Hao. Sabi ni Butler, medyo nanginginig ang katawan. Basura. Sayang lahat. Isang maliit na Xiangjiang, hindi mo moari, pinapakuha mo ba ako sa Xiangjiang? Galit na galit si Master Eli Azar at tumayo mula sa upuan ng Taishi, itinuro ang mayordomo sa ilalim ng bulwagan at sumigaw ng malakas. Kung siya ang personal na mamumuno sa koponan, ito ay ibang uri. Sa oras na iyon, ang kanyang mga tao ay direktang papasok sa Xiangjiang ng marami at sabay-sabay. Sabihin kay Mr. Hao na kung hindi niya maibabalik ang mga tao, hindi na siya babalik sa pamilya Hao. Galit na galit si Master Hu at direktang iwinagayway ang kanyang manggas. Pinunasan ng kasambahay ang malamig na pawis sa kanyang noo na abala at tumango. Oo, Panginoon. Pagkasabi noon, umatras siya at naghanda na umatras. Masyadong nakakatakot ang momentum ni Master Hao lalo na ang uri ng sapilitang pagpatay na matagal nang nakatayo sa larangan ng digmaan, nakakatakot. At marami pang iba.
Tumayo si Master Eleazar sa ibabaw ni Gautang, karga ang kanyang mga kamay sa kanyang likod, isang pares ng tigre na nakatingin ng buong buo, at sinabi sa malamig na boses, bigyan mo ako ng agarang pakikipag-ugnayan sa pamilya ni Tiang Long. Ilang saglit pa ay iniabot na ng kasambahay ang telepono. Sinagot ni Master Eleazar ang telepono, at dumating ang isang nakabubusog at pinuri ng ngiti, Brother Hu, ano ang problema, kailangan mo akong tawagan ng personal. Humph! Longyang Tian. Naiwan ang anak ko sa mundo mo. Don't tell me about this, you don't know. Matigas na sabi ni Master Eleazar Hu, natatakpan ng lamig ang kanyang mukha. Kuya Hu, ito pala ang bagay na ito. Makakatiyak ka na bibigyan kita ng paliwanag. Sa kabilang dulo ng telepono, naroon pa rin ang maligamgam na boses. Don't give me bullshit. I'll tell you Longyang Tian, man, I want it tonight. I don't care kung anong paraan ang gamitin mo, wala akong mahuli kahit sino. Ako mismo ang magdadala sa iyo sa ilog. I will hindi mo pagmumukha. Galit na galit si Master Eleazar. Sandaling katahimikan ang nasa kabilang dulo ng telepono bago sinabing, Brother Hu, bigyan mo ako ng kalahating oras. Sige, bibigyan kita ng kalahating oras. Na-snap. Ibinaba ang telepono. Sa pagbabalik tanaw sa Xiangyang, ang pinakasilangan ng lungsod, isang malaking luxury villa ang itinayo, at ilang itim na sasakyang Mercedes ang nakapark sa pintuan. Sa sala ng villa, isang medyo may edad na lalaki na nasa edad 40 o 50s, na magalang na nakatayo sa gilid ng sofa sa sandaling iyon, nakayuko at nakayuko, mukhang napakakumbaba. Kung hahayaan mong makita ng mga tagalabas ang eksenang ito, magugulat ka. Kung ito ay kumalat, ang buong lungsod ng Xiangyang ay magbubunsod ng opinyon ng publiko. Ito ang chairman ng Dragon Group, ang core ng buong pamilya ng Dragon, at ang may-ari. Mahabang Yang Tian. Isang henerasyon ng mga kakaibang tao ang pumalit sa Longs Group mula sa kanilang mga ama. Dalawang henerasyon ang nanguna sa Longs Group na tumayo sa loob ng 40 taon at naging pinakamalaking pamilya sa Xiangyang. Upang sabihin na sa Xiangyang, si Mr. Oliver Lee ay maaaring ituring na isang underground emperor, at si Mr. Ernel Khan ang pinakamayamang tao. Kung gayon ang Longyang Tian na ito ay kombinasyon ng underground emperor at ang pinakamayamang tao. Invisible Talker. Ang ganitong mga tao ay may malaking enerhiya. Hindi lang sa Xiangyang, pati na rin sa mga kalapit na lungsod, may mga sangay at sangay ng Long Group. Gayunpaman, sa sitwasyong ito, iginagalang ni Longyang Tian ang isang binata na nakaupo sa sofa ng napakagalang, na nagpapakita ng malaking paggalang at pagkamangha. Mr. Cheng, handang puntiryahin ka ng pamilya ho. Yumuko si Longyang Tian at tumingin ng may paggalang. Habang nagsasalita, sumulyap din siya kay Mr. Oliver Lee na nakatayo sa tabi niya. Walang pakialam na umupo si Andrew Cheng sa sofa at ngumiti, alam kong hindi susuko ang pamilya ho. Ang pain ng Emil Ho ay naging dahilan ng pagkagat ng pamilya Ho ng masyadong mabilis. Mr. Cheng, ano ang susunod mong gagawin? Ang pamilya Ho dito ay naghihintay pa rin ng sagot ko. Patuloy na nagtanong si Longyang Tian. Bakit kayang tumayo ng tuwid ang pamilya ng Dragon? Dahil, ang tunay na master sa likod ng buong Dragon Group ay si Andrew Cheng. Para kay Andrew Cheng, hinangaan at iginagalang siya ni Longyang Tian mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Dahil kung wala si Andrew Cheng, walang Longs Group. Ilang taon na ang nakalipas, nagkaroon ng problema sa loob ng Longs Group na nasa bingit ng bangkarota. Ngunit sa oras na iyon, si Andrew Cheng, na nasa kolehiyo pa, ay direktang natagpuan si Longyang Tian, sinuportahan siya sa isang kamay, at namuhunan ng 30 bilyong yuan. Ang kondisyon ay mula ngayon, ang pamilyang Long sa Xiangyang ay kay Andrew Cheng. Ang buong sekreto, ang buong pamilya ng Dragon, si Longyang Tian lang ang nakakaalam. Walang gaanong alam si Longyang Tian tungkol kay Andrew Cheng, ngunit habang mas naiintindihan niya, mas natatakot siya. Ito ay isang lihim na hakbang ni Andrew Cheng. Hindi ito kailanman gagamitin maliban kung ito ay talagang kinakailangan. Ngunit ngayon, nagkusa ang pamilya Ho na pumunta sa pintuan, at walang dahilan si Andrew Cheng para tumanggi. Sa kabutihang palad, magdagdag ng ilang material sa press conference bukas ng gabi.
Sabihin sa pamilya Ho, bumalik, pupunta ako sa pinto ng personal. Diretsyong sabi ni Andrew Cheng na tumayo siya at umalis sa Long Manor, pagkatapos ay dumiretso sa Kyoto. Ang pamilyang Ho, nariyan din ang tinatawag na killer organization, ay Andrew Cheng is here. Abangan ang mga susunod pang kabanata ng Ang Manugang Kong Trilyonaryo. Please subscribe to my YouTube channel and don't forget to like and share. Thanks for watching.